Sinasabing hindi na natin maibabalik ang nakaraan. At totoo yan, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit hindi daw tayo dapat mabuhay sa nakaraan. Pero ang maganda sa nakaraan, pwede tayong matuto dito. At ito nga ang nais ni Pablo na mangyari sa mga taga-Korinto na kanyang sinulatan. Nakita natin na sila ay pinaalalahanan ni Pablo sa nangyari sa mga Israelita sa ilang, sa kanilang mga ninuno. Ipinakita dito ang kanilang naging magandang pasimula, pero hindi iyon natapos doon. Ipinakita dito ang pangit na kinahinatnan nila, bagaman hindi ito lahat sa kanila, pero sinabi dito na iyon ay karamihan sa kanila. At alam natin na nangyari sa kanila. Si Caleb at si Josue lamang at ang ikalawang henerasyon from 20 pababa ang nakapasok sa lupang pangako. Yan ang malungkot na karanasan o kasaysayan ng mga Israelita. At ito ang ayaw mangyari ni Pablo sa mga taga-Korinto. At sana ay hindi mangyari sa sino man sa atin. O pwede nating sabihin na huwag sana mangyari sa sino mang miyembro ng ating iglesia. At para sa pagtatapos ng ating seryeng ito, muli ay iniimbitahan kong kayong buksan ang inyong mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tayo ay nasa huling ang bahagi nito, talatang 13. Pero hayaan nyo na sa huling pagkakataon ay basahin natin mula talatang 1. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata 10, mula talatang 1 hanggang 13. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi nyo malaman na ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismohan kay Moises sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual. Sapagkat sila ay umiinom sa batong espiritual na sumusunod sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila ay ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito'y naganap bilang halimbawa para sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila, gaya ng nasusulat, naupo ang bayan upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makiapid gaya ng ilan sa kanila na nakiapid at ang namatay sa isang araw ay 23,000. Huwag nating tuksuhin si Kristo na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din kayong magbulong-bulungan gaya ng ilan na nagbulong-bulungan at sila'y pinuksa ng tagapuksa. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Huling talata, talatang 13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y makayang tiisin. Sa pinaigtingang pagpapaalala dito ni Pablo sa mga taga-Korinto, ay pinakita niya muli ang napakagandang pagpapasimula ng mga Israelita na sinabi ni Pablo na inyong mga ninuno doon sa ilang. Ipinakita dito kung paano sila nagpasyang sumunod kay Moises bilang alagad nito. Napakagandang pasimula noon. Yan ang ibig sabihin na sila'y nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. Kumbaga, kung tayo tagasunod ni Kristo, nabautismuhan at
nakikibahagi sa banal na hapunan. Ganon ang mga Israelita. Pero sa kabila ng naging maganda nilang pagpapasya, sumunod kay Moises bilang leader nito, hindi yun naging lubos. Nakita natin kung paano sila nagreklamo kay Moises. Sa katunayan, nagreklamo sila sa Diyos. Hindi mismo lamang kay Moises, kasama yon, ayaw kilalanin ang autoridad ni Moises, pero higit doon ay ayaw nilang kilalanin ang autoridad ng Diyos. Ultimately, sa Diyos sila nagrereklamo at dahil doon, pinuksa sila ng Diyos. Ngayon ang sinasabi dito ni Pablo, nangyari ang mga bagay na ito bilang halimbawa sa kanila, sa atin, at ang pinakalayunin niyon ay upang hindi sila magnasa patungkol sa mga taga-Korinto, upang wag silang magnasa ng mga bagay na masama tulad nila. So mapapansin niyo yung tendency na ganun din ang mangyari sa kanila at ganun din sa atin. At dito nga si Pablo ay wag tularan sila, ay nagbigay ng ilang halimbawa, 4 na kasalanan na nangyari sa mga Israelita na hindi daw natin dapat tularan sa kanila, at tinunghayan na nga natin ang mga bagay na yan. At muli, ang sinasabi dito ni Pablo, talatang 11, inulit halos, bagaman may pagdidiin yung talatang 6, nangyari daw ang mga bagay na ito bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan daw ng katapusan ng mga panahon. So dito mapapansin nyo na tayo ay nasa mga huling panahon na o last days, malinaw yan. At ang gusto nga ipakita dito ni Pablo ay matuto tayo sa pagkakamali sa nagdaang panahon. Sa kasaysayan ng mga Israelita, partikular sa kanilang karanasan sa ilang, at para ilapat o iangkop ito sa kanilang mismong karanasan o ilapat sa kanilang buhay, ipinakita dito ni Pablo na dapat silang maging maingat. Verse 12, therefore, sinabi doon, kaya nga siyang nag-aakala na siya'y nakatayo ay mag-ingat, baka siya ay mabuwal. At ito'y pinatungkol mismo sa isang tao o miyembro ng iglesia. Pansinin nyo, hindi ito halos general, hindi ito halos pangkalahatan, bagamat pwede mag-apply doon. But halos ito'y pinatungkol ni Pablo para mas maging maingat o sensitibo ang bawat miyembro ng iglesia, ay pinatungkol sa bawat isa na nag-iisip nga na merong ganyan sa Korinto, at marahil pwede rin mangyari sa atin yan na nag-iisip na siya ay nakatayo. Mag-ingat siya. Ang sinasabi ni Pablo, baka siya mabuwal. Baka siya mahulog sa tukso. Kung papaanong naranasan ng mga Israelita na mabuwal sa ilang, baka ganun din ang mangyari sa kanila, sa bawat miyembro ng iglesia. Ngayon, tayo ay dumating sa huling bahagi ng ating serye, talatang 13. At ang pagdidiin dito ni Pablo ay may kinalaman sa pagtatagumpay sa tukso. Kaya ito yung mensahe ko sa pagtatapos ng ating serye, bilang pinaboran sa pamamagitan ni Kristo, makakaasa ng pagtatagumpay sa tukso. Bilang pinaboran sa pamamagitan ni Kristo, makakaasa ng pagtatagumpay sa tukso. Alam nyo, yung tukso na binabanggit dito ay pwede raw i-translate as trial or test. At dahilan nito ay sapagkat sa tukso na pwede mong maranasan, ay doon mo rin daw pwedeng maranasan ng pagsubok. Trial or test. At ang posibleng pagsubok, trial or test na tinutukoy diyan ay pag-uusig. Ngayon, marahil may itatanong nyo, bakit pag-uusig? Pag-uusig yung posibleng pagsubok na tinutukoy dyan. Ang halimbawa niyan ay, kung ikaw ay hindi sumasamba sa Diyos-Diyosa noon,
tila kaaway o hindi ka kaibigan ng lahat. At posible, kahit pa iyon ay ng iyong sariling sambahayan, ng iyong sariling pamilya. Pag hindi ka mananamba ng Diyos-Diyosa noon, parang kumbaga sa hindi ka in sa kanilang panahon. Kaya kung ganon, kasi medyo naiiba ka, ang aabutin mo ay pag-uusig sa kanila. At di ba ganyan ang ating pananampalataya? Kung tila naiiba ka sa iba, kung ikaw ay mananamba ni Kristo, hindi ka sumasamba sa anumang Diyos-Diyosan o hindi ka mananamba sa ng mga Diyos-Diyosan, ay pag-uusig ang pwede mong kaharapin at iyon ay marahil sa iba't ibang mukha. Ngayon, nais kong tunghayan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa tukso o pagsubok. Una, ang tukso ay karanasan ng tao. Ang tukso ay karanasan ng tao, subalit pangalawang bagay, sa tukso, may biyaya ang Diyos. Sa tukso, may biyaya ang Diyos. So yung unang bagay na pwede nating masabi or pwede mong isipin patungkol sa tukso o pagsubok, ang tukso o pagsubok ay karanasan ng tao. Dito malinaw na ipinakita na ang tukso ay karanasan ng tao, nangyayari sa tao. Ang sabi ni Pablo, walang tukso na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Pag sinabing karaniwan o common, ibig sabihin nangyayari talaga siya. Ibig sabihin ay karanasan talaga. Parang gustong ipakita dyan na sa ayaw o sa gusto mo, mangyayari talaga siya. Kahit pa siguro yun ay iwasan mo. At totoo yan sa mismong ating teksto. Ipinakita dyan na nasa ganyan na silang kalalagayan. Kumbaga, dumating na sa kanila ang tukso. Di ba sabi doon, walang pagsubok na dumating sa inyo? Nandun na sila. Nasa ganun na silang kalalagayan. Sa kasalukuyan, nahaharap sila sa tukso o pagsubok. So, ang tukso o pagsubok ay nangyayari o karanasan ng tao na dapat kaharapin o tanggapin. Mahalaga ang ganong pagkaunawa sa tukso o pagsubok na posible ay persecution. Maalala nyo na mayroon dito sa Korinto na tila hindi naniniwala o tila hindi pa naniniwalaan ng tukso. Kung sila man ay naniniwala sa tukso, iniisip nila na hindi sila mahuhulog dito. At kung gayon ang iyong paniniwala, parang iniisip mo na hindi totoo ang tukso, o kung pinaniniwalaan mo hindi ka mahuhulog sa tukso, anong resulta? Hindi ka mag-iingat. At ito nga ang problema ng mga taga-Korinto, kaya pinag-iingat sila ni Pablo. Muli, maalala nyo na mayroon dito sa Korinto na nagpupumilit. Medyo ang tigas talaga, ang titigas ng ulo ng mga taga-Korinto. Nagpipilit na makibahagi o kumain ng mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Sa kabila ng napakaganda ng payo ni Pablo, wag. Kaya lang nagpupumilit. Ngayon, kung ikaw ay nakikibahagi o makikibahagi sa mga bagay na yan, hindi ka ba mahuhulog sa tukso? Gusto mo ay makibahagi doon sa mga pagan temple, pagan rituals. Parang iniisip mo, okay lang yon. Hindi ka ba mahuhulog sa tukso? Lalo pat ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan na may mga pakikiapid. Very attractive yun. Ganyan kasimple ang gustong sabihin dito ni Pablo. At kung minsan nga, dito tayo nagkakamali. Akala natin walang tukso, hindi tayo mahuhulog sa tukso.
Hindi natin alam ang realidad nito. Hindi natin nakikita ang panganib nito. Ang problema na makikita natin sa mga taga-Korinto, iniisip nila na wala lang yung ginagawa nilang pakikibahagi sa mga gawain ng mga hindi mananampalataya. Iniisip nila na wala daw talaga mga Diyos-Diyosan o hindi naman daw talaga ito totoo. Ganyan ang thinking ng mga taga-Corinth. Kaya nga sobrang yabang nila. Full of knowledge, sinasabi nila na, ay hindi naman ako naniniwala sa Diyos-Diyosan eh. O hindi naman nakakakita yan, mga bulag yan. Hindi ganyan ang paniniwala ko sa Diyos ko. Kaya lang yun ay kaalaman na lamang. Hindi nila nailapat sa tama, sa mas praktikal na paraan. So nagkakaroon sila ng pagmamalaki sa kanilang puso. Na kailanman na hindi sila mahuhulog sa tukso, pero nagkakamali sila. At ito na nga yung mga nagsasabi o nagyayabang na mayroong kaalaman. Na marami silang kaalaman. Pero yung hindi nila nalalaman ay mahuhulog sila sa kanilang kaisipan o kamangmangan na ito. So mapapansin nyo na itong mga taong ito na tila nag-aangkin na marunong ay nagiging mangmang sa kanilang aksyon. At mahalagang paalala to sa atin, mga kapatid. Kung iisipin nga natin, kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya o may alyansa kay Kristo, bakit ka nakikibahagi sa mga gawain ng mga hindi mananampalataya? O nang walang alyansa kay Kristo? Dapat ganyan ang isip ng mga taga-Korinto. Sa ibang salita, kung ikaw ay mananamba ni Kristo, ay bakit ka sumasampa sa Diyos-Diyosan? So mapapansin nyo yung logic doon. At ito hindi naiintindihan ng mga taga-Korinto na bagaman gifted, pero maling-mali ang paglalapat ng kanilang mga maraming kaloob. So ang kagandahan na nalalaman o pinaniniwalaan mo na meron tukso o nangyayari talaga ito, karanasan ito ng tao, magiging maingat ka dito. Magiging mindful ka dito. Bagaman mamaya makikita natin ang katapatan ng Diyos dito, pero bago yun, mahalagang makita mo na totoo ang tukso. Karanasan ito ng tao. Mananampalataya man o hindi. Alam niyo, gusto kong ipakita dito na Gusto kong ipakita na yung sa sinasabi dito ni Pablo na yung tukso ay karanasan ng tao, mananampalataya man o hindi. Nais ko gumamit ng isang marahil fresh pa na ilustrasyon ang dumating sa ating bagyo. May pangalang Christine. Hindi mo pwedeng sabihin na ang bagyo ay hindi mo pwedeng maranasan, lalo na marahil kung ikaw ay nasa Pilipinas. Hindi po pwedeng ganoon ang maging pagtrato mo sa bagyo. Marahil lalo na kung ikaw ay isang mamamayan ng Pilipinas ay dumadaan o nakakaranas ng more or less 20 na typhoons, ay talagang ito ay pwede mong maranasan. Ay alam nyo, ganyan mo tingnan sa tukso. Mananampalataya ka man o hindi, mararanasan mo ito. Sa katunayan, malaki ang posibilidad na ang tinutukoy dito ni Pablo, bagaman halos lahat ng commentators ay ito pumapatungkol sa all human beings, pero sabihin na natin hindi ito para sa lahat ng tao. Ang tiyak dito at nakakasiguro ako na ito ay karanasan ng Kristiyano. Kaya hinahamon tayo dito na aminin o tanggapin mo na merong tukso
na magdadala sa iyo na kaharapin ito. Alam niyo, gusto ipakita dito na hindi talaga yung tukso ang pinaka-problema dito, kundi kung paano natin hinaharap ito. Gustong ipakita dito na kung tama ang pagharap o pagtingin mo sa tukso, hindi ka mahuhulog dito. Bakit ka nga hindi mahuhulog sa tukso kung isinusuong mo ang iyong sarili dito? Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay umiwas tayo dito. Lumayo tayo dito. Chapter 10, verse 14. After our text, ang sabi ni Pablo, therefore, beloved brethren, flee from idolatry. Ngayon, kung hinahabol mo pa ito, hinahabol mo pa ang tukso sa iyong buhay, marahil ang simpleng tanong ay, hindi ka ba mahuhulog dito? Nabanggit ko nung isang linggo na ang katotohanan sa tukso, hinahabol tayo nito. Walang problema doon. Ay ang problema ay kung hinahabol mo pa, ay talagang aabutan ka nito, kapatid. At sa tingin ko, kung minsan dito tayo nagkakamali. Alam niyo, naunawaan ko ang atraksyon o yung lure ng tukso. At marahil, masasabi ng bawat isa yung katotohanan na yon, mababae or lalaki. Pero hindi ibig sabihin no na bibigay na tayo dito. Hindi mo maitatanggi grabe yung atraksyon ng tukso. Pero wag mong sabihin na wala akong magawa, ay talagang napakahina ako. Sa katunayan, dahil grabe nga ang atraksyon ng tukso, ay dapat maging maingat ka dito, dapat tama ang pagharap mo dito. Sinasabing yung mga taong nahuhulog sa tukso, ay hindi naman talaga agad nahulog dito. At totoo yan, mga kapatid. Marahil yan ay nag-umpisa sa patingin-tingin, hanggang sa ito ay mauwi sa pagtikim, hanggang sa huli ay malulung ka na dito, hanggang sa huli ay matrap ka na dito. Ganyan mo unawain ng tukso. At sa tingin ko, ganito na unawaan ni Augustine ang bagay na ito. In his confession, sinabi niya, for lust, laman, yung laman, gawa ng laman, for lust is made out of a disobedient will, and a lust that is indulged in becomes habit. And habit that is not resisted becomes necessity. Pangangailangan na. At tinawag niya nga itong kadena, tinawag niya itong chain. At ganyan ang tukso, mga kapatid. At dapat nating harapin ang katotohanan na yon. Ang tukso o pagsubok ay karanasan ng tao, subalit pangalawang bagay, at sa tingin ko ito yung pinakamahalaga sa ating seryeng ito, na akala ko ay hindi matatapos ang aking serye dahil akala ko wala ng worship, walang kuryente, hindi nga makapagawa ng halos ng mensahe. Sa tukso may biyaya ang Diyos. Sa tukso may biyaya ang Diyos. Ang napakaganda sinasabi dito ni Pablo, bagaman merong tukso, tapat naman daw ang Diyos. Ngayon, paano ipinakita o inilarawan na tapat ang Diyos sa tukso? Sa bagay na ito, ang sabi diyan, hindi daw niya ipapahintulot na tayo'y tuksuhin ng higit sa ating makakaya. Wow, grabing assurance ito, mga kapatid.
Gustong ipakita dito na kaya nating pagtagumpayan ng tukso o yung pagsubok o yung persecution. Yan ang ibig sabihin ng bearable. Ganyan ang tukso ay sa paglalarawan ni Pablo. Mabigat ito, pero ito ang pagtitiyak ni Pablo. Bearable ito. At ang patunay niyan, papatuloy ni Pablo, ang kanyang pagdidiin, kalakip daw ng tukso, ay naglalaan ng pag-iwas upang ito daw ay makaya nating tiisin. So mapapansin nyo yung katiyakan na ipinapakita sa atin dyan, mga kapatid. Gustong ipakita dyan na kung hindi man natin nakakayanan ng tukso, sa ibang salita ay kung bakit tayo nahuhulog sa tukso, yun ay dahil tayo na ang may problema dito. Ibig sabihin, hindi natin to hinarap, hindi tayo na naging maingat dito. So gustong ipakita sa atin dito, dahil tapat ang Diyos, may katiyakan ng pagtatagumpay sa tukso o pagsubok. Ang mga kapatid, napakaganda ng larawan na ginamit dito ni Pablo para ipakita kung bakit pwede tayong magtagumpay sa tukso. Inihalin tulad ito sa isang sitwasyon na tila parang hindi ka na makakatakas. Naranasan nyo na ba yon? Sa isang sitwasyon na parang wala ka na, patay ka na, hindi ka na makakatakas, pero nakatakas ka pa rin daw. Pamilyar tayo sa mga tinatawag na dead end. O halimbawa, sa mga dead end na halimbawa, mga kalsada. Ay alam nyo, ganito ipinakita yung paglalarawan dito ni Pablo. Para tayong nasa dead end na daan na kung may humahabal sa yung kriminal, wala ka ng lusot. Pero ang sinabi ay naglalaan ng pag-iwas para ito raw ay makaya nating tiisin. Ang paglalarawan ng isang commentator, ng isang scholar, kumbaga para kang natrap sa isang bansa na maraming marahil mga masasamang tao doon, wala ka ng lusot doon, pero ang nangyari, nakatakas ka pa sa bundok. Ganito yung ipinapakita sa atin dito, mga kapatid. Grabing katiyakan. Nabanggit ko kanina na kung tayo man marahil ay nahuhulog sa tukso, yun ay dahil tayo na may problema dito. Yun ay marahil hindi mo tinakbuhan ng tukso. Sa halip ay marahil hinabol mo pa ito. At kuminsan, ganito nangyayari sa atin. Pero sa kabila nito, ipinapakita dito yung pagiging tapat ng Diyos sa bagay na ito. Grabing katiyakan, mga kapatid. Gustong ipakita dito na hindi tayo ilalagay ng Diyos sa alanganin. Ang hirap isipin na mapagtatagumpayan mo ang tukso kung ikaw ay inilagay mismo ng Diyos sa alanganin. Hindi ganyan ang Diyos. Alam nyo, kung ang ating seryeng ito o yung sinasabi dito ni Pablo ay natapos na lamang sa verse 12, very discouraging ito. Sapagkat sino nga ba tayo para magtagumpay sa tukso? Pero hindi yan natapos dyan. Meron tayong verse 13. Bagaman itong talatang ito hindi gaanong nauunawaan ng marami. Ito nga ay marahil most quoted and one of the familiar and favorite verses in the Bible. Pero isa ito sa mga magandang talata o pangako sa Biblia na may kinalaman sa tukso o pagsubok. Napakaraming magagandang o mga pangako sa Bible, pero ito yung isa na napakagandang talata, lalo na kung pag-uusapan ay sa tukso o pagsubok. Bagaman meron din tumitingin na itong bahaging ito na sinasabi ni Pablo
Verse 13 ay hindi na raw parang bahagi ang gustong sabihin dito ni Pablo kasi para daw wala ng kaugnayan ito sa mga nauna niyang mga pagtalakay o mga talata. Dapat daw ay ang kasunod ng verse 12 ay verse 40 na. Kasi therefore, he who thinks he stands, take heed lest he fall. Dapat verse 40 na. Therefore, my beloved brethren, flee from idolatry. Para daw at least magka-ugnay, pero hindi. Malinaw na ang talatang 13 ay kasama o intensyon ni Pablo sa bahaging ito. Grabing encouragement ang gustong ipakita sa atin dito, mga kapatid. At masasabi ko nga na kung natapos lamang sa talatang 12 ang ating serye, napakabigat. At kung iniisip ko na parang hindi ko pa yata matatapos ang series, sabi ko parang mabibitin. Sapagkat sa pag-uumpisa ng ating serye, napakabigat. Panay usapin ng tukso, pagsamba sa Diyos, Diyosan, pakikiapid, pagiging mapanukso, kay Kristo, pagiging mapagbulong. Tapos sinabi pa sa verse 12, mag-ingat. Mabigat yan sa isang Kristiyano. Pero napakaganda ng pagtatapos ni Pablo. Napakaganda ng ating talata ngayon. Sa mga trahedya na pwedeng maranasan ng isang tao, again, sariwa pa ang gusto kong gamiting ilustrasyon, sa nagdaang bagyo ay talagang may dinatna ng trahedyang ito. Marahil namatay o nawalan ng mahal sa buhay. Ay sa ganyang mga sitwasyon, nakakalakas ng loob kung iniisip mo na hindi ka nag-iisa. Iniisip mo na meron kang kadamay sa kabila ng bigat. Ay ganyan tayo sa Diyos. Lalo na pagdating sa tukso. Ang hamon ko ay, dahil tapat ang Diyos, magkaroon ka ng kumpiyansa o katiyakan sa tukso o pagsubok. Alam niyo, kung sa atin lamang, hindi talaga natin mapagtatagumpayan ng tukso, pero tapat ang Diyos. Hindi niya hahayaan na mahulog tayo dito. Totoo na mayroong nahulog dito, at iyon ay ang mga Israelita, at yun ay dahil naging masuwayan sila sa Diyos. Pero pinapakita dito na hindi tayo katulad ng mga Israelita. Kung tayo man ay katulad ng mga Israelita, iyon ay yung mga nakapasok sa lupang pangako. Ngayon kung iisipin lamang natin, bakit kaya nakapasok sa lupang pangako ang mga Israelitang ito? Yun ba ay dahil naging matapat sila sa Diyos? O dahil naging matapat lamang ang Diyos sa kanila? At ganyan natin tingnan ang ating relasyon sa Diyos. Kay Kristo mismo. Kay Kristo ay may katiyakan. Yan ang dahilan kung bakit tiyak ang ating kaligtasan. Kay Kristo walang pagkabuwal. Totoo na merong babala na sa pagkabuwal. Pero may pangako ng pagtatagumpay dito. May katiyakan sa pagtatagumpay dito. Muli, grabing katiyakan. Meron tayo kay Jesucristo. Pero nais kong tawagin ang pansin ng mga wala pa kay Jesucristo. Ang tanong ko sa inyo ay, anong meron kayo kay Kristo? O anong katiyakan meron kayo kay Jesucristo? Gusto kong sabihin sa inyo na kung wala kayong Jesucristo, wala kayong katiyakan. Kung paanong wala kayong katiyakan sa tukso, gayon din, wala kayong katiyakan sa kaligtasan. Kaya ang apela ko sa inyo, mga mahal namin sa buhay,
aming mga kaibigan, magkaroon kayo ng Hesukristo sa inyong buhay. Anong kalalagayan nyo? Magsisi kayo at manampalataya sa Kanya. Yan ang aming apela sa inyo. Ngunit para sa may Hesukristo na sa Kanyang buhay, asahan mo na mayroong pagtatagumpay sa tukso. At dahil mayroong pagtatagumpay sa tukso, mayroong katiyakan ng kaligtasan. Kung paano ang mga Israelita ay nakapasok sa lupang pangako, si Caleb, si Joshua at ang kalawang henerasyon, ganito rin ang ating pwedeng asahan. Namagit ko kanina si Augustine. Alam niyo, wala akong nabasang babasahin o wala akong ibang mga Kristiyano na sa kanilang patotoo ay wala akong halos nabasa na dumaan sa maraming tukso o naharap sa maraming tukso. Siguro kukunti pa lang nabasa kong libro. Pero isa doon si Augustine na masasabi natin, kung mababasa nyo lang yung Confessions, ay doon masasabi nyo na grabe ang hinarap niyang tukso sa kanyang buhay. Bago siya maging mananampalataya hanggang sa siya maging mananampalataya na napakarami. Lalo na sa usapin ng lust. Kanina binasa ako kanina na about lust. Mahina si Augustine doon. Marahil pwede tayong makarelate sa kanya. Ngunit sa kabila noon ay naranasan ni Augustine ang pag-iingat o ang katapatan ng Diyos sa bagay na ito. At ganyan din natin asahan ang pag-iingat ng Diyos sa atin ni Kristo mismo. At sa tingin ko ay ito yung mensahe ng himno na ating aawitin bilang tugon. Ang sabi sa mga unang bahagi ng unang talata, ang sabi dito, dakilang tagapag-ingat, di man nakikita'y tapat. Tapat na tagapag-adya, siyang sa ati namamahala. Awitin natin bilang tugon, dakilang tagapag-ingat. Bukas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila naming Diyos, aming mabuti at mahabaging Ama, nagpapasalamat kami sa katiyakan na sa kabila na ang tukso ay karanasan ng tao, marahil ng mananampalataya man o hindi. O Diyos, merong katiyakan ng pagtatagumpay, yun ay dahil tapat kang Diyos. At salamat sa katotohanan na ito, Panginoon. Kinikilala namin na hindi namin kaya na magtagumpay sa tukso. Katunayan, ito yung gusto namin, ito yung hinahanap namin. Ngunit Panginoon, salamat na sa kabila ng katotohanan ito ay meron ding katotohanan na tapat ka sa amin sa bagay na ito. Hindi nyo hahayaan na kahintulutan na datnang kami ng tukso o pagsubok na hindi namin kaya. Bagkus ay naglalaan ka ng biyaya para maiwasan o mapagtagumpayan namin ang mga bagay na ito. O Panginoon, salamat sa pangako ng iyong salita at tulungan niyo nga kami na manghawakan sa iyong mga pangako. Minsan pa, O Diyos, kinikilala namin ang aming mga kahinaan. Kami ay laging tumatalili sa iyo. Ngunit salamat sapagkat hindi niyo kami tinatalikuran. Salamat po, Panginoon, minsan pa sa mga salita niyo. Salamat sa mga linggo na ginugol namin sa seryeng ito. At nawa nga ay tunay na napaalalahanan at napagtibay ang aming mga kaluluwa. Panalangin din namin na mahabag ka sa aming mga bisita ngayon, mga mahal sa buhay na wala pa kay Kristo.
naway pasaganain yung iyong biyaya sa kanila na makita nila na kailangan nilang magsisi at manampalataya sa aming Panginoong Hesukristo upang sila'y magtagumpay sa tukso, lalo higit magkaroon sila ng kaligtasan sa Kanya lamang. Kaya pinupuri ka namin sa mga oras na ito at itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.